Hallelujah! Bago po tayo magpatuloy sa ating mga pananalangin, ay makinig mo naman po tayo ng isang napakahalaga po yung salita ng Panginoon. Ibinibigay ko po ang pagkakataon kay Brother Jonathan. Hello, sir. Hallelujah! Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Okay, so, ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa buhay ko, sa buhay ng aking family. Talagang manasabi ko na God is great sa buhay ko. Dakila ang Panginoon sa buhay ko kasi lahat ng aking pangailangan ay talagang Kanya pong naipoprovide, no? In terms of financially, talagang napoprovide ng Panginoon sa aming pong physical aspects, nandun yung aming malusog at malakas na pangatawan. Talagang salamat dahil God is good all the time. No, sinasabi ko nga palagi na sa bawat minuto, sa bawat segundo ng aking buhay ay nandun yung Panginoon. Kaya yun lang po at maraming salamat. Kaya ngayong gabi po ako po ay naatasan na mag-share ng Word of God sa inyo, ng Gospel of God. No, isang napakalaking opportunity, privilege sa akin na makapag-share, na gamitin bilang isang daluyan ng pagpapala para po sa ating lahat. Okay po, so bago po muna ako magsimula, tayo po muna yung mukot manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa gabi ito, Panginoon. Panginoon, dalangin ko Lord na kayo po ang kumilos, Panginoon, sa amin, Panginoon. Lord, I pray, Lord, na ma-share ko po, Panginoon, ng clear, Panginoon, at maunawaan po ng bawat sa Panginoon ang inyong pong mga salita, Panginoon. At ito po ay amin pong maisa pamuhay, Panginoon, sa amin pong araw-araw na pamumuhay. Lord, ito pong aking samot dalangin sa pamamagitan po ng pinakamakapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Kaya ang pamagat po ng aking mensahe ngayon ay let's enjoy our life. Okay? So, i-enjoy po natin yung buhay natin. Dito sa aking mensahe, dito, malalaman natin kung gaano pa tayo kasaya sa buhay natin ngayon. Gaano pa tayo kasaya sa ating mga narating. Gaano pa tayo kasaya kung anong meron tayo ngayon. Diba? Minsan, sa buhay Kristiyano, hindi tayo exempted sa mga problems, diba? Madalas pag may konting failure, pag may konting mga failure, may mga kumbaga struggle sa buhay, may mga hindrances tayong pinagdaraanan. Minsan yung ating pag-attend sa mga gawain ng Panginoon ay ito po ay nalilimitahan. Kumbaga, imbis na mas lalo tayong lumapit sa Panginoon para yung struggle natin sa buhay ay madali nating mapagtagumpayan, ay yun pang nagiging dahilan minsan ay talagang kumbaga na nalilesen yung ating pagpunta sa mga gawain ng Panginoon. Okay? So, ang akin pong i-share ay let's enjoy our life. Okay? Makibukas po tayo sa Psalms 139 verse 14. Okay? By the way po, ako po ay mayroong 4 na puntos, 4 points para ma-recognize natin kung gaano ba tayo kasaya sa buhay natin ngayon bilang isang Kristiyano, bilang isang tao sa ating kapanahunan ngayon. Okay? So, number 1 po is our life is a great gift from God. Okay? Makibukas po tayo sa Psalms 91 chapter 139 verse 14. Okay, akin pong babasahin. Psalms 139 verse 14, NIV version. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. Baga, yung ating buhay ay isang dakilang regalo nagmumula sa ating Panginoon. No? Dito, dapat kumbaga maging masaya tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Dahil ito ay is a gift from God. Na bilang isang Kristiyano, as a Christian, sa buhay natin, minsan nagtataka tayo, di ba? Minsan dumaranas tayo ng mga kunting problema, may mga pinagdaraanan tayo sa buhay. Pag Kristiyano ka, pag nangyayari sa buhay mo, ibig sabihin, may plano ang Diyos na mas maganda sa plano mo. Kumbaga, God's plan ang nangyayari sa buhay mo. Pag gagawin malapit sa Panginoon, lahat ng nangyayari sa buhay mo, yan ay kalooban ng Panginoon.
kung minsan sa ating buhay, di ba, nakakaranas tayo ng may mga problema sa ating buhay, no? Bilang isang Kristiyano, dahil nga ang ating buhay ay dakilang regalo mula sa Panginoon, dapat kung may mga problema man tayo, dahil tayo nga po ay hindi exempted sa mga problema dito sa mundo, dahil tayo ay nasa mundo pa, no, huwag tayong mawala ng pag-asa sa buhay. No? Instead, ang gawin natin, kung may mga kunting problema tayo, kunting failure, kunting mga hindrances sa buhay, kumbaga may mga plano tayo na hindi nangyari sa atin, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang gawin po natin, kumbaga mag-attend tayo sa mga gawain ng mga church activities. Kumbaga mag-engage tayo sa kung saan mas magpapakinggan natin yung gospel of God. Alam niyo po ba na yung word ng Panginoon, yung gospel of God ay is the powerful po ito sa buhay natin. Na kumbaga, pag once na ito ay ating pong naririnig, dito magmumula yung pagpapala, yung protection. Kumbaga lahat ng magandang may dudulot dito ay dito nagmumula sa word of God. No? Huwag tayong mawala ng pag-asa, umattend tayo ng mga gawain sa mga church activities. Kagaya sabi ko kanina, kung may problema, huwag nating kumbaga himbis na huwag nating i-lessen yung pag-attend ng mga gawain. Pagkos, dagdagan pa natin ito, kung atin pong kakayanin, atin po itong atinan. Lahat ng gawain ng Panginoon para maranasan natin ang sinasabi pong rumaragasang pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa atin. No? Sa buhay natin, yung problema, ito yung nagsisilbing hagdan. Kumbaga ito yung stepping stone natin para ma-embrace natin yung sinasabing thrive living with God. Ito yung pamumuhay ng masagana na kasama po natin ang Panginoon. Amen po. Kumbaga, once na napagtagumpayan natin ang bawat problema, makakamta natin yung pagpapala, yung kasaganaan na nagmumula sa ating Panginoon. Okay? Yun po yung ating number one. Our life is a great gift from God. Kaya po, maging masaya tayo kung anong meron tayo ngayon kasi ang Panginoon ay may magandang plano sa buhay natin. Pag tayo na sa Panginoon, God is good all the time po sa buhay natin. Number two po ay our life is a blessings from God. Noong una po yung number one, yung ating buhay ay isang dakilang regalo ng Panginoon sa atin. Di ba? Kasi marami tayong gift. Mayroon tayong gift of talent, may mga gift talent, magaling ka sa magkanta, magaling ka sa ganito. Dahil ang ating buhay ay regalo sa atin ng Panginoon, ito ay nagiging isang malaking pagpapala sa buhay natin. Okay? Kung kayo po ay may Biblia, makipokus po kayo sa Ecclesiastes chapter 2 verse 24. Ang sabi po dito, walang maigi sa tao kundi ang kumain at uminom. At pagalaking mabuti ang kanyang kaluluwa sa kaniyang gawa. Ito man ay aking nakita na mula sa kamay ng Diyos. Okay po, malinaw po na sinasabi dito, sa atin bilang isang tao, walang maigi sa tao kundi ang kumain at uminom. Ibig sabihin po, talagang ang mahalaga lang sa atin bilang isang tao, sa ating physical aspects, kailangan nating kumain, kailangan nating, kumbaga, kasi ito yung sa pagkain natin sa ating physical aspect, pagkain natin ng tamang pagkain, ito yung nagiging dahilan para maging malakas po ang ating pangangatawan. Sa trabaho, palagi tayong masigla, wala tayong karamdaman, masaya po tayo palagi kasi nga po, pinapakain natin ng tama ang ating sarili. Di ba ang sabi dito, walang maigi sa tao, kundi ang kumain at uminom. Ibig sabihin po, dahil yung ating buhay ay regalo, isang pagpapalang malaki mula sa Diyos, ingatan po natin ang ating sarili, kumain po tayo ng tama sa oras para tayong malusog at masigla nang sa gayon po tayo po ay laging masaya. Ganun din po sa ating spiritual life, spiritual aspects. Di ba ang sabi dito sa pangalawang talata, pagalaking mabuti ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang gawa. Ibig sabihin po, dapat mas palakasin natin ang ating spiritual aspects. No, kung pinapalakas natin ang ating physical aspects, dapat po kasabay din ng ating spiritual aspects. Pag malakas po ang ating spiritual aspects, dito ay sinasabi na
ang mga kaaway man ay walang magagawa. Kasi pag malakas ka sa Panginoon, ano mang gawin ng kaaway, pag sabi mo lang in Jesus name, pag kinikilala ka ng Panginoon, lahat ng ipagbawal mo, lahat ng i-review mo ay mangyayari dahil God is with us, sumasa atin po ang Panginoon. Okay? So, pag kayo po ay ginawa natin dahil ang ating buhay ay isang malaking blessing mula sa Panginoon, alagaan po natin ito. No? Kasi pagka ito inalagaan natin, yung blessings will come naturally sa buhay natin. Amen po ba? Diba sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all those things shall be added unto us. Ibig sabihin, pagka inuna natin ang Panginoon, lahat ng bagay po ay kusang darating at kusa na lang, magugulat ka na lang, diba sabi ni Pastor, simula siyang nagpastor, na-amaze na lang siya sa kabutihan ng Panginoon sa buhay niya. Kasi noong una, ang alam ko talaga ay ngayon lang ni Pastor nalaman na yung sinasabing lumaragas ang pagpapala in terms of financially. Talagang God is great sa buhay ni Pastor. Simula na nagpagamit siya, nabuksan yung durungawan ng pagpapala, yung bintana ng pagpapala na nagmumula sa langit. Okay, so tayo din po ay maaari din po nating maranasan yon at kung tayo ay patuloy na magsiserve at magpapagamit sa ating Panginoon. Okay po. Yung pangalawa po, di ba, ang blessings from God. Okay? Ang una po natin kanina ay ang buhay natin ay dakilang regalo mula sa Panginoon. Dahil ito ay regalo ng Panginoon sa atin, ito ay naging malaking blessing sa buhay natin. Ang pangatlo po ay dahil nga yung buhay ay malaking blessing sa atin, dapat nandun din yung ating pag-bring back the glory to God. Kung baka dapat natin ibalik sa Panginoon yung glory, yung bilang pagpapasalamat, dapat meron tayong, dito na papasok yung ating opportunity to share the gospel of God. Kumbaga, dahil nga malakas ang ating pangatawan, di ba? Malusog ang ating pangatawan, ito na yung time natin na kumbaga, makaganti sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Let's share the word or the gospel of God. Okay? Makibukas po tayo sa Matthew chapter 28 verse 19. Ang sabi po dito, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sa pangalawang verse po, ang sabi niya, sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumuwata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhon at pagtuturo. Sinasabi po dito, di ba sabi dito, go and make disciple. Ito ay isang command ng Panginoon sa atin. Ito ay, kumbaga, dapat nating bilang isang Kristiyano, kasi pag Kristiyano ka, naranasan mo na yung pagpapalang nagmumula sa Panginoon. No, talagang, kung iyong pong papansinin, naranasan mo na sa ngayon yung sinasabing blessings na nagmumula sa Panginoon. Okay? So, ang kailangan natin gawin para maibalik natin yung papuri sa Panginoon, yung pagdakila sa Kanya, para sila ay manakila sa buhay natin, let us spread the gospel of God. No? Paano ba natin ma-spread? Paano ba natin maikakalat yung magandang balita, yung word of God through friends? Kung may mga kaibigan tayo, pwede po natin i-share yung magandang balita na nagmumula sa Panginoon para sila man din po ay makaranas at maranasan nila yung pagpapala na inyong pong naranasan na nasa Panginoon. Okay? So sa mga school groups, di ba sa school may mga grupo-grupo yan, pwede natin i-share sa mga kabataan. Sa workplace, sa ating pong trabaho, kagaya ng sinabi ni Brother Mark, diba? Dahil nga nanindigan siya na bilang isang Kristiyano, kaya ngayon ay ito ay nagiging nagiging nature na nila kada umaga, dapat tayo manalangin. Ibig sabihin, parang talagang nararamdaman nila pag nandun yung prayer sa umaga, nananagan yung protection sa buong maghapon. Amen. And then sa ating mga classmates, no?
sa social media platforms, no? Ito yung sa panahon ngayon, ito yung pinaka best way para makapag-encourage tayo, para mas marami tayong mawin ng mga kaluluwa, no? Makapag-making disciples tayo by sharing the gospel of God through social media platform. Dito kasi pagka medyo mahihain ka, medyo magpo-post ka lang, magko-comment ka lang, ay yung makakabasa talagang mabibless kung may problema at nagkataong nabasa niya yung verse na yung share sa through Facebook, social media, no? Talagang kumbaga siya mismo ay mabibless dahil sa nabasa niya. Alam niyo po ba, kumbaga pag ang tao kasi may problema, pag may isang word na nabasa na kung saan ito ay tumatak sa kanyang isipan, makaka-relate siya at kung may problema siya ay kumbaga hindi magwawag yung problema sa kanyang buhay. Amen po ba? Okay, so kumbaga yung ating pag-share ng Word of God, this is the best way to make God happy. Yung pag-share natin ng Panginoon, ito yung nagpapasaya sa ating Panginoon. Pag masaya si Lord, di ba, sa atin, sa buhay sa atin bilang mga tatay, sa mga tatay na po, di ba, pagka ang anak mo ay ginagawa niya yung mga gusto mong gawin, yung mga gandang bagay, ikaw bilang tatay ay masaya ka. No? Dahil masaya ka, kumbaga, yung mga gusto ng anak mo, yung mga pagpapalang tingin yung magpapasaya sa iyong anak, ay iyo po itong ibibigay. Okay? Ganun din po sa ating Panginoon. Pag masaya si Lord, pag laging si Jesus, si Lord, nakangiti sa atin, lagi siyang masaya kasi nga, nandun yung ating pag-share ng Word of God. No? Pagpapalain, kaya yung sabi ni Pastor palagi, di ba? Pagpapalain at pagpapalain ka ng Panginoon sa paraang gusto niya. No? Basta ginagawa mo yung pag-share ng Word of God, yung dapat gawin bilang isang Kristiyano, huwag kang magtaka kung one day makakamit mo yung pagpapala sa buhay mo. Na sa buong buhay mo, hindi mo naman iniisip, hindi mo akalang dumarating sa buhay. Hindi pangarap, hindi mo pinangarap, pero dumating sa buhay mo. Yan po ay dahil sa pagsunod mo at sa pag-share mo ng gospel of God. Okay? Dito na po tayo sa number 4. Ang ating pong number 1 ay ang buhay natin ay dakilang regalo mula sa Panginoon. Dahil regalo sa atin ng Panginoon ito ay naging pagpapala sa ating buhay. No? Yung buhay ay blessing sa atin. Kaya ang gawin natin para matakila ang Panginoon, mag-share tayo ng Word of God. Yung pang-apat po ay take care of ourselves, our life. No? This is the temple of God. Dapat ingatan natin ang ating sarili, ang ating pagkatao kasi ito ay templo ng Panginoon. Kaya kung kayo po ay may Biblia, makibukas po kayo sa akin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ang sabi po dito, hindi ba ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? So, dito po, malinaw na sinasabi na yung ating katawan, yung ating buhay, ito ay templo ng Panginoon. So, dapat natin itong ingatan, dapat natin itong ipaglaban. Huwag nating hayaan na ito ay matalo ng kaaway, di ba? Di ba, kagaya nung Sunday school ni Brother Mark, di ba, na pinaglaban nila yung kanilang pananampalataya. So sa atin ganoon din bilang isang Kristiyano, dapat natin ipaglaban. Huwag tayo magpatalo sa mga tukso, huwag tayo magpatalo sa mga kunting galit lang ay kumbaga yung tayo mismo. Kasi pag ang tawag galit, kumbaga hindi magandang epekto ito sa atin pag tayo po lagi nagagalit. Okay? Paano ba natin mapapangalagaan ang temple of God? Okay? Mapapangalagaan po natin ang temple of God ay by sundin natin at gawin natin ang nakasulat sa Galatians 5:22. Ang sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 22, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. So dito po, yung pinakauna, yung pag-ibig. Dapat
sa lahat ng ating ginagawa, nandun yung pag-ibig, no? Let's love prevail. Kumbaga, dapat lagi namumutawi, lagi nakikita ang pag-ibig sa buhay natin, lalo higit tayong mga Kristiyano. Dapat nakikita sa atin yung pag-ibig, di ba? Kung halimbawa, pag ikaw ay nagagalit, pag ikaw ay galit sa tao, pwede mong gawin na sabihin ang tao in the way na kung saan hindi siya may hurt. Kumbaga, nandun yung pag-ibig, no? Sa ating buhay, kumbaga, hayaan natin na yung pagmamahal ay kumbaga, makita sa buhay natin. Kasi pag yung pagmamahal nakikita sa buhay natin, yung galit, walang buwang sa atin yan. Kumbaga, si Satan ay magsasawag na lang sa atin na tayo tuksuin kasi nga tayo ay hindi tayo basta-basta nagagalit kasi nga nandun sa atin yung word of God. Okay? So, ito po yung 4 na puntos na aking i-share sa inyo. Yung pinakauna po ay ang ating buhay ay dakilang regalo mula sa Panginoon. Ito ay naging malaking blessing sa buhay natin. At dapat natin i-share ang Word of God, Gospel of God. And number 4, ingatan po natin ang ating sarili ng ating buhay dahil ito ay temple of God. I enjoy my life, you enjoy your life, we enjoy our life, no? But with the presence of God, para makita sa atin yung pag-ibig bilang isang Kristiyano. Okay? Pag may pagmamahal tayo, doon natin talagang maalagaan ang ating buhay. No? Pag may pagmamahal tayo, masahaba ang ating buhay dahil, kasi pansinin mo, pag ang tao laging masaya, laging nakangiti, iba yung dating. Kumbaga, imbis na yung tao magalit, nawawala yung galit. So, sa ating buhay, i-enjoy po natin kung anong meron tayo ngayon. Kasi baka ngayon, binigyan ka lang nila ng konting failure, konting pagsubok, ay halimbawa, yung pinagdaraanan mo ngayon, parang may konting kang struggle in terms of financially. Baka ang sabi ng Panginoon, anak, pagdaanan mo ito kasi baka, pag i-bless kita, hindi mo na ulit maranasan yung paghihirap na ganito. Kaya kung tayo dumadaan sa pagsubok, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon, mas umatin tayo na magawain para mas lalo natin ma-enjoy yung buhay natin na kasama ang Panginoon. Kaya yun lang po at maraming salamat. Tayo po muna sa magaling manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa iyo pong mga salita, Panginoon. Panginoon, dalangin ko lang ito po ay aming pong may sa pamuhay, Panginoon. Ito po ay makita sa buhay namin bilang isang Kristiyano, Panginoon. Panginoon, ito po ang aking samot dalangin sa iyong pinakamakapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen.